Gusto mo pa-alter natin? Kasi parang sinisikipan mo. Hindi pa rin. Baka gusto mo i-pa-alter natin. Masaya po, pero ayoko siya masyadong isipin. Ini-enjoy ko lang. Kasi ako, nagkataon na even if yung parents ko, they were both, diba, in showbiz, late ako pumasok. Kumbaga, nag-start ako ng mix. Doon nagsimula ang lahat. Was 21 or 22 years old. So, never ako dumaan doon sa child star na dating. Ano yung masaya naman about being a child star? Yung bata pa lang umaarte ka na. Hasang-hasa ka na siguro. Sanay ka na po. Yun po talaga yung nakikita kong benefits of being a child star kasi ang hirap po talaga niya. Ang hirap ang namin mo kailangan i-sacrifice childhood, teenage years, and it's really difficult to grow up na nasa public ka. Kasi parang lahat ng mistakes mo in public, lahat ng lessons mo in public, Magnifying glass ka. lahat na dapat natututunan ko pa lang na dapat ako lang mag-isa for me to make mistakes and learn from it, nagiging public siya. So, sobra akong napag-iisahan lagi na dapat dadaanan lang naman ng normal na bata. Iba siya kasi ang daming nanonood. Na dapat perfect ka lang nga lagi dahil artista ka. Mahirap po talaga. Ang nakikita ko na lang na blessing for it is madami ako ipon. Oo. Thank you sa mama ko. Of course. At laging magaling siya sa pag-handle ng money ko. Madami akong kilala. Madami akong friends. Hindi lahat friends ko, pero madami akong friends. Madami akong close. Home ko ang EBS, ang Star Magic. At yung skill ko, nahasa na siya ng todo. Tapos kapag may mambabash na ngayon, mas kaya ko na dahil kinasanayan ko na Yun siya. for someone like you, na sabi ko nga, nag-Get Your Lucky Day tayo, bago ka pa sumalang, grabe ka na hinahanap sa akin on social media. Kailan si Andrea, ganyan-ganyan, because we know na you were busy din naman, di ba? Marami kang gina-juggle. Hindi rin naman biro yung manggagaling ka sa puyatan, tas diretso ang live hosting. Ang hirap nun. So, if ganun katindi ang following mo, it's unfortunate sa industry natin, pwede mong sabihin na, to some degree, ganun din karami ang bashers mo. Di ba? Ano ang pakiramdam naman na, kumbaga may constant, kasama talaga, na may mga taong namumuna sa ginagawa mo. Kinailangan ko na lang pong tanggapin. Lalo na ngayon, parang very cliche na quote na madaming bashers pero mas madami nagmamahal sa'yo. Sometimes, mas mararamdaman mo kasi na mas madaming bashers kaysa sa mga nagmamahal sa'yo. Sometimes, mararamdaman mo naman na pantay sila. 50% mahal ka, 50% ng babash sa'yo. Kailangan lang talagang tagapin na hindi mo talaga mapiplease lahat. And tinatak ko lang talaga sa utak ko na isang beses lang ang mabubuhay. Very cliche yung YOLO, pero isang beses ka lang talaga mabubuhay. Kailangan mo mag-focus sa mga importanteng bagay. Sa totoo lang, yung mga bashers na yan, for me, it's very weird and hindi ko magets kung paano magagawa ng isang tao yung nasa sofa lang siya, tapos pangit-pangit, wala akong kwentang tao. Gusto ko yung, si Andrea pang sinasabihan na napakapangit-pangit mo, Andrea. Parang Oo. bakit, paano mo kinakaya gawin yun? Na parang what the hell? So, for me, hindi sila importante. Ba't ko kailangang isipin at bigyan ng oras? Wala na nga ako oras eh. Tapos sila, Hirap, bibigyan ko silang oras. Oo. Tapos Gusto ko yun, gusto ko yun. Wala naman At akong saka, oras. to be honest po, wala na ako ibang maisip na way, pero parang baka mayabang siya sabihin, pero kailangan mo iangat yung sarili mong upuan na parang, talaga ba? Magpapadala ako sa mga taong, yun nga, nagko-comment lang, ano bang gawa nila? Kailangan mong isipin, hindi, life, ikaw to. Kailangan mong isipin yung worth mo, yung halaga mo na, ano nga ba nagawa ko na para sa pamilya ko? Ano na nga ba nagawa ko at a very young age? Ano na and nga how ba you nagawa ko? inspire other people. Para sa sarili ko, sa pamilya ko, sino na mga natulungan ko. And for me, para lang madala dun sa comment ng isang tao na malamang wala. Walang ginagawa Sorry siya. to say, pero yun lang din. Pagkakataon, sabi mo nga, not every day is a good day. Not every day you're strong. Pag yung mga araw na nakikita mo nga na mas marami ang bashes mo. Kasi minsan, kung ano yung hinahanap ng utak mo, yun ang nakikita mo eh. Yes po. Sino unang-una mong tatakbuhan, tatawagan, to make you feel better? My best friend. My best friend si Bea. Bago si Ate Kayla. Nandiyan ba siya? Si Bea? Wala. Okay, kasi Hindi na tumingin kaya ka. si Ate. Kapag sobrang hindi ko na kaya. And means madalang lang naman yun eh. Kapag sobrang napupuno lang siguro ako na grabe na sila. Yung best friend ko muna si Bea. Bago si Ate. Kasi si Na Ate. medyo, kung makailan, nag-trending din siya. Oo, yung best friend ko. Best friend! Medyo Bea. napatrending ka ng di oras sa best friend. Siya muna. Tapos yung ate ko. Ate ko kapag talagang
ayoko na. Siya. Kaya nakita ko yung may pa-tribute post ka, di ba, Oo. kay ate.